Ngayon ay nasa kabanata 24 na tayo mga anak na pinamagatang mga panaginip. Ang ating mga tauhan ay Isagani, Paulita, Doña Victorina at ang katulong na kanilang kasama. Isentro natin ang usapan ngayon sa katauhan ni Isagani sapagkat sa kanya nakapokus ang kabanatang ito. Para madali nating maunawaan, hahatiin natin sa tatlong usapan. Una, ano-ano yung mga damdaming nangingibabaw kay Isagani ukol sa kanyang kasintahan. Ikalawa, ano ba ang dahilan ng kanilang pag-uusap ni Paulita? At ang ikatlo, yung epekto resulta ng kanilang pag-uusap. Unahin na natin mula sa simula, ano nga ba yung mga damdamin ni Isagani tungkol kay Paulita? Halimbawa mga anak, ito si Isagani. Naglalakad si Isagani sa paseo ng Maria Cristina, pero mababakas sa mukha ni Isagani ang kanyang kalungkutan. Bakit kaya? Kasi nga, naalala niya doon sa may teatro na hindi man lang niya nakasama ang kanyang kasintahan na si Paulita. Sa halip, ang kanyang kasama ay si Juanito Pelaez na kanyang karibal. Dahil sa kalungkutang naramdaman ni Isagani, hindi na niya alintana kung sino ang kanyang mga nakakasalubong at hindi niya na magawang bumati pa dito sapagkat iisa lang ang kanyang nasa isip. Yun yung kanyang minamahal na si Paulita. At take note mga anak, pansinin nyo ha, ang pag-ibig ni Isagani ay hanggang langit para kay Paulita. Habang ang binata ay papunta doon sa tagpuan nila ni Paulita, hindi maiwasan ni Basilio na siya ay mas labis ang kanyang naramdaman sapagkat muli na naman niyang naalala ang nakaraan katulad ng pamamasyal, pagsisimba na kasama ang kanyang kasintahan. Nasa kanyang bulsa ang dalawang sulat pa na galing mismo kay Paulita. Ngayon, dalawa lang ang nasa isip niya. Kung ang kanilang pag-uusap pag dumating sila sa Malikon, pag ito ay nagiging positibo mga anak, mas higit siyang magiging masaya. Ngunit paano naman kung ang pag-uusap nila ay magiging negatibo? Ibig sabihin walang mangyayari, maghihiwalay na sila. Sabi ni Isagani sa kanyang isip, wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang katotohanan. Maraming mga panghihinayang lalo na sa mga masasayang sandali, kaya sila mag-uusap mga anak para linawin ang lahat ng bagay. Kasi nagkaroon kasi sila ng di pagkakaunawaan sa pagitan ni Paulita. Yun din ang dahilan kung bakit nung nasa teatro ay hindi kasama ni Paulita si Isagani at ganun din si Isagani hindi niya kasama si Paulita. Tandaan nyo mga anak ha, sabi ni Isagani sa kanyang sarili na kapag ang resulta ng kanilang pag-uusap ay negatibo, ang kanyang pag-ibig daw ay iaalay na lamang niya ito sa bayan kung magiging sawi man siya sa pag-ibig niya kay Paulita. Samantala, habang naglalakad si Isagani at nakarating na siya dito sa monumento ni Anda, napansin naman niya dito na may kausap si Bensaib. At ang pinag-uusapan na dinig ng binata ay si Simon daw mga anak ay nagkasakit, na kahit ang Kapitan General ay hindi ito pinapasok. Kaya ang sabi ni Isagani sa kanyang sarili, napakaswerte ng mang-aalahas na iyon sapagkat maraming nag-aalala sa kanya kapag siya ay nagkasakit. At mas lalong nalungkot si Isagani, halimbawa nandito na si Isagani mga anak, mas lalo siyang nalungkot nang mapadpad siya sa dalampasigan at nakita ang kanyang mga kababayan na wala man lang itong mga kalayaan sa kamay ng mga dayuhan. Ibig sabihin mga anak, dalawa ang kanyang pagmamahal. Una, sa minamahal na si Paulita, pangalawa ay sa kanyang bayang tinubuan. Hanggang si Isagani ay nakarating na sa kanilang dapat na tagpuan ni Paulita. At maya-maya, may mga yabag na ng kalesa na papunta sa kanyang kinaroroonan. Pagbaba sa kalesa, halimbawa mga anak, ito si Doña Victorina, si Paulita, at ang kasambahay na kanilang kasama. Agad na kinumusta o tinanong ni Doña Victorina kay Isagani kung nakita niya ba raw ang kanyang asawa na si Don Tiburcio. Ngunit ang sinagot ng binata, hindi pa niya ito nakita.
Ang katotohanan, si Don Tiburcio mga anak ay nagtatago sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Padre Florentino. Ipinapakiusap kasi ng Don na huwag sasabihin sa kanyang asawa. Kaya yon ang ginagawa ni Isagani na huwag sabihin kay Doña Victorina. Kaya itong si Doña Victorina mga anak, galit na galit sapagkat 10 years na kasing nawawala ang kanyang asawa at hindi nagpapakita. Kaya ang sabi ng Donya sa binata, sabihin mo na lamang na kapag hindi siya nakita o kailangan siyang makita buhay man o patay, kung sakaling hindi magpapakita, pakisabi sa kanya na ako ay mag-aasawa na. Kaya tinanong ng binata kung sino ang kanyang aasawahin. Walang iba daw para kay Doña Victorina kundi si Pelaez na nagkakagusto kay Paulita. Kaya nung narinig ng binata ang sinabi ng Donya, naisip niya tuloy na hindi niya pala dapat pagsilosan si Pelaez sapagkat hindi niya pala ito karibal. Ngayon, mula sa sitwasyon, itong si Isagani ay hindi makalapit kay Paulita sapagkat kinakausap siya ng kinakausap ng Donya. Kaya ito si Paulita pumunta o medyo lumayo. Halimbawa, nandito na si Paulita mga anak. Bakit siya lalayo? Para gagawa siya ng paraan para makausap ang kanyang kasintahan. Sinundan naman ito ng kanyang kasambahay. Ang ginawa ni Paulita, inihulog niya ang kanyang pamaypay para magkaroon ng dahilan na hanapin o kunin ito ni Isagani. Kaya naman nung nagsisigaw ang katulong na kunin ang pamaypay ni Paulita, agad na si Isagani ay pumunta sa kinaroroonan ni Paulita para kunwari hanapin ang pamaypay o kunin. Ngunit batid ng binata na gawa-gawa lamang yun ng dalaga para magkasarilinan sila. So sa madaling salita mga anak, ito si Paulita at ito naman si Isagani. Sila ay nag-usap ng dalawa. Ito namang si Paulita nagsabi na, o bakit ka naririto? Dapat sundan mo ang mga babae sa luneta na kung saan nakakahali ng sumayaw. Hindi ba? Ibig sabihin mga anak, sa pahayag ni Paulita, ito ay may himig selos. Bakit kaya? Kasi, nung nandoon pala sa teatro, ipinahayag ni Paulita na wala siyang ginawa kundi tumingin ng tumingin kay Isagani. Ngunit si Isagani daw ay mukhang nalilibang doon sa kakapanood sa mga dalagang Pranses. Samantalang si Isagani naman ay dumepensa. Pinag-uusapan kasi nila na dapat mauna si Isagani bago si Paulita. At ipinagtapat naman ng dalaga na napipilitan lang daw siyang manood na yon. Higit sa lahat, ipinagtapat rin niya na wala siyang kagusto-gusto kay Juanito. Ito namang si Isagani ay may ipinagtapat din na lihim. At ano yun? Yun yung pagtatapat niya kung nasaan talaga si Don Tiburcio. At yun ay nasa bahay ni Padre Florentino. Kaya ang dalaga nagkaroon ngayon ng kakaibang ngiti na tanging siya lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin noon. Nangako naman ang dalaga na hinding-hindi sasabihin kanino man ang ipinagtapat ni Isagani. Sa kabuuhan ng kanilang pag-uusap, mahihinuha mga anak na sila ay nagkaayos na. Matapos nito, ipinabatid naman ni Isagani kay Paulita kung gaano niya kamahal ang bayan. Kaya si Paulita walang ibang nasabi kundi, hindi ko alam na ganyan pala kalaki ang pagmamahal mo sa lalawigan at sa bansa mo, Isagani. Napabuntong hininga siya na kung saan ang pahayag ni Paulita ay may himig na pagseselos. Ang sabi naman ni Isagani, hindi dapat siya magselos sapagkat nandyan na ang bayan na nagmamahal sa kanya bago daw sila nagkakilala pa ng dalaga. Kaligayahan daw niya na mahimlay sa lilim ng mga puno habang dumadampi sa mga pisngi ang simoy ng hanging amihan. Mamumugad sa puso daw niya ang mga matataas na tuktok ng burol, matanaw ang dagat Pasipiko, at pati ang mga bati sa kalikasan, at higit sa lahat yung mga nag-aawitang sirena na kung saan himig ng kalayaang napapakinggan sa kalawakan. Iniimbitahan kita, Paulita, sa lalawigan ko. Tiyak na magugustuhan mo na manirahan doon. Ang sabi naman ng dalaga, iniimbitahan mo ako sa bayan mo kung saan ka isinilang, kung saan ka lumaki? Kasi balita ko doon marami daw linta. Kailangang tumawid pa sa maraming dagat at bundok bago mapuntahan ang iyong lalawigan, ang bansang iyong pinahalagahan.
Alam mo bang hindi ako sanay sa malalayong paglalakbay at karwahe lang o tren ang maaari kong sakyan? Ang sabi naman ni Isagani, huwag kang mabahala, Paulita, sapagkat darating din ang panahon na maihahatid ka saan mang lugar. Ibig sabihin mga anak, magkakaroon na ng modernong pamumuhay pagdating ng araw. Ang sabi naman ni Paulita, kailan pa? Pag ako'y matanda na? Pag ako'y uugod-ugod at nangangalog na ang mga baba ko? Ito yung pakutyang sabi ng dalaga. Sinagot naman ito ni Isagani na, wala kang kamuwang-muwang. Hindi mo nasusundan ang ipinakikipaglaban ng mga kabataan sa Madrid at dito sa ating bansa. Hindi mo ba alam na magkakaugnay ang mga tinig ng kabataan sa kanilang paninindigan? Iginigiit naming tumindig ang Pilipinas sa tabi ng Espanya bilang isang bansang malaya. Dalawang bansa silang dapat maggalangan. Hindi dapat manatiling kolonya na lamang ang bansang aking sinilangan at kinalakihan. Nung marinig ni Paulita yan, alam mo ba ang sabi ng dalaga? Yang mga sinasabi mo ay mga pangarap lamang at hinding-hindi matutupad kailanman. Yan daw ay base kay Tia Torina, sapagkat ang mga kabataan daw ay maraming kaaway na kinaaaniban ng mga nananatiling alipin sa kapuluan. Yan ang paniniwala niya sapagkat hindi pa siya nabubuhay na walang aliping uutos-utusan. Kaya nasabi na lang ng dalaga na paano kung ang inyong pakikipaglaban ay mabibigo? Ano ang mangyayari sa inyo? Ang sabi naman ng binata, mabibigo sa aming pakikipaglaban? Kung magkatotoo ang iyong pangamba at kawalan ng pagtitiwala sa aming pangarap na itaas ang bandila ng tagumpay, matutuwa pa rin daw ang mga kabataan, lalo na kung may magtuturo daw sa kanila kung nasaan ang kanilang libingan. Ibig sabihin, handang mag-alay ng buhay ang mga kabataan makamit lamang ang kalayaan at ikakatuwa nila ito kung patuloy na alalahanin ang kanilang kahalagahang ginawa sa bayan. Ipagpapatuloy pa sana ni Isagani ang kanyang madamdaming paliwanag, ngunit papalapit na si Doña Victorina sa kanilang kinaroroonan at nag-aya na itong umalis, baka daw sipunin si Paulita. Kaya agad-agad naman na sumunod ang magkasintahan, sapagkat sa karwahe ni Paulita ang sinasakyan, magkatabi ang magkasintahan. Samantalang si Doña Victorina naman ang kanyang katabi ay yung alalay. Ang ginagawa naman ni Isagani dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Paulita, wala na siyang ginawa kundi tumitig ng tumitig kung gaano niya hahangaan o hinahangaan ang dalaga, kung gaano niya para sa kanya ay napakaganda at dapat na mahalin, igalang, hanggang sa nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Ang biyahe ay hindi napansin ni Isagani dahil sa kakatitig niya sa dalaga. Kailangan pa itong kalabitin na sila ay nasa Santa Cruz na bago bumaba si Isagani. At yan lamang ang ating mga pangyayari sa kabanatang ito. Thank you for watching!